This is Eliza Marie Bragera from BSN-7. She went to school at Our Lady of Fatima University Antipolo campus. Lecture day with Miss Venus. And after that, kumain kami ng mga kaklase ko. Hello guys, so we're done. Tapos ng discussion namin sa muscular and skeletal. Naglalakad na kami palabas ng campus para makauwi na. Kinita ko sa mall yung family ko para kumain na ng dinner sa Tongyang para i-celebrate yung birthday niya at the same time yung graduation niya. Pagka-uwi namin ay nanood pa kami ng movie. Hanggang 7:30 pala tayo. Pangit ang puso. Sobrang gusto ko lang sa'yo. Makikita sa video na nagde-demonstrate na si Miss Venus ng kung anong gagawin namin by group. Habang pinapanood si Miss Venus ay katabi ko na yung mga kagrupo ko at naglilista na sila kung anong gagawin. After panoorin, ginawa na namin yung 12 cranial nerves. Pinanood ulit namin yung pag-demo niya. And then after mag-demonstrate ni ma'am, tinasting namin mismo kung gagalaw ba talaga or mag-work ba talaga yung ginagawa niya. And then ay nakikita sa video na totoo nga. After nun, sabay-sabay kami ng mga pinsan kong pumunta sa isang coffee shop para mag-review. Next day is a rest day. Kaya naman, nag-decide ang mga kagrupo namin na magkita-kita para masimulan na namin yung paggawa ng parol. Pagka-uwi ko ay pinaliguan ko na siya, tapos ay sinuklayan. So after paliguan, lagi ko siyang karga-karga para hindi siya makatakas sa akin. Tapos kapag karga ko naman ay behave naman siya. Lagi ko siyang sinusuklayan kasi kapag hindi siya sinuklayan ay yung buhok niya magbubuhol-buhol. Kinagabihan ay dumalo yung mga pamangkin ko sa bahay namin. Tapos tinitingnan nila yung mga isda sa aquarium. Nag-crave sila ng ice cream, sinama namin papuntang dindahan para makapili sila ng flavor na gusto nila. So hi guys, another day, another vlog. So andito ako ngayon sa SM para mag-date. Pumunta muna ako ng fully book para magtingin-tingin ng mga librong gusto kong bilhin. And may hinahanap kasi akong specific book tapos hindi ko makita kaya naman nagtingin-tingin na lang ako. Nagtanong ako sa staff and sabi nila ay out of stock daw. Kaya bumili na lang ako ng donut tsaka waffle. Tapos naisipan kong bumili ng kape sa Zeus. Ang in-order ko ay sea salt latte. Dito na rin ako tumambay ng ilang oras at kinain ko na yung in-order kong waffle tsaka donut kanina. Pagkatapos kumain, dumiretso ako sa may park at nakita ko yung mga bata na tinitingnan yung goldfish. Kailangan nating i-normalize sa lumabas na mag-isa para hindi tayo ma-burnout sa mga susunod na gagawin. Bumili muna ako ng pasalubong bago umuwi. And then, ayun, katabi ko na yung aso ko. Good night! Bago ako umalis ng bahay, nakita ko muna yung pusa ng kapitbahay namin at hinawakan ko siya. Kinita ko na yung mga senior high friends ko sa park at nagkwentuhan kami habang nakaupo sa swing. Dumiretso kami sa coffee shop at umorder ng drinks. And after nun, naglaro kami ng Uno. Gusto ko talaga mag-bonding once in a month kasama mga kaibigan ko kasi kapag kasama sila, nawawala yung problemang iniisip mo academically. Parang mga bata nagsasama-sama para maging masaya. Kapag kasama mo kasi sila, nagiging happy feel mo sila, puro tawa lang ang ginagawa. Hanggang sa napagdesisyonan naming maglakad na lang pauwi ng bahay para mas mahaba ang oras na pagsasama. Hi guys! Andito ako sa Hello Kitty. Inantay ko kasi yung
yung kasama ko. Kasi namili siya ng puro sa pamangkin. Pumunta kami ng mall kasama mga pinsan ko para magtingin-tingin kung anong mga dapat bilhin o kung anong mga makikita namin bibilhin namin. Tapos nagtingin-tingin kami sa kids toys kung ano ba yung mga pwedeng panregalo sa mga bata. Ano ang pangalan nila? Dream. Mas cute to, oh. Cute! Cute niya, guys. No. Twinnie! Hi, guys! So cute! Lumipat kami dito sa Eastwood para magtingin ng mga pwedeng bilhing Christmas decor at mamasyal na rin after. Hi guys! Punta na kami sa Christmas tree. Hindi na kami doon. Para sa Pasko. Dahil malapit na ang Pasko, nag-decide kaming tumingin na pwedeng i-decorate sa bahay namin. Finally. After my house. After 15k steps, guys, ngayon lang kami nakaupo. So, welcome to living room. Pangalawang living room po kasi namin to. So, as you can see, dito, nag-snow siya. Dito naman, color blue. Ang ganda, diba? Kasi, nag-iba. Yung parang damong-damong ko yung Oo. After mamili, dumiretso kami sa Kenny Rogers para kumain. So, ang in-order naming dalawa ay burger steak. Magkano yun? Ang hirap na natin. Ang ganyan. Gusto ko rin yun, oh. Ito. Parang maganda to. Nag-picture kami dito sa may malaking Christmas tree sa Eastwood. Tapos dumiretso kami sa Dairy Queen para bumili ng ice cream. Nagpahinga muna kami ng ilang saglit sa gilid para tapusin yung kinakain naming ice cream. After kumain, umikot muna kami sa place na to. Bago umuwi, naglaro muna kami sa time zone. And ayun guys, bye! Naglalakad na kami nito pa-uwi. Bago mag-jogging, nag-stretching muna ako para hindi mabigla yung katawan ko. Every week, nag-jogging kami ng mga pinsan ko dito sa Bridgetown. Mahalaga ang jogging once a week para mabawasan ang stress at anxiety. Nakakatulong din para maging healthy yung body and mind, para maging mabuti rin ang kalusugan ng puso. After maglakad-lakad, nagsimula na kami ng isa kong pinsan mag-jogging. Tapos, sinetesting ko yung jumping rope kung kaya ko ba siyang gawin. So, hi guys! Another day, another vlog. So, this is your sign mag-jogging. Galaw-galaw. Nung uminit na, napagdesisyonan namin mag-zumba na lang. Tapos nung nagkukwentuhan kami dito, may nakita kaming mga bata na tinatawag kami. Yun pala ay maiaabot daw sila. Libreng tubig daw na galing sa fun run ay binigyan nila kami. So hi guys, naglalakad na ako niyan sa sakayan ng jeep papuntang Olfo. Tapos, nagtuturo na si ma'am about sa Punnett Square tungkol sa blood type ng magulang. Kung ano yung makukuha mong blood type. And then, pinapakita na sa amin ni Miss Venus yung tamang way ng pag-disinfect ng daliri. So, first, iikot yung cotton with alcohol. And then, ilalapag yung braso para mas maikot yung cotton with alcohol.
para mas malinis pag tinurukan na. And after nun, kukunin na yung prickle needle para itusok na yon sa daliri ng pasyente. So dapat dahan-dahan yung pagtusok sa daliri ng pasyente. Tapos papaduguin hanggang sa dumami yung dugo. So by part na yung pagkuha ng dugo, kaya naghanap na ako ng kapartner sa kagrupo ko. And then ginawa ko na yung steps na pinapakita ni Miss Venus kanina. So makikita natin na kinuha ko na yung prickle needle and then tinanong ko yung pasyente kung ready na ba siya. After nun, tinusok ko na yung prickle needle sa daliri ng pasyente hanggang sa pinadugo ko na yun. After kong paduguin ng madami, nilalagay ko na siya sa glass slide para malaman namin kung ano ba talaga yung blood type niya. Ayan, sinalin ko na sa glass slide yung dugo niya. So 3 patak ng dugo sa glass slide. After nun, pumunta na ako sa harapan at kumuha ng serum para ihalo sa dugo niya. So makikita yung anti-sera A, anti-sera B, and anti-sera D yung paghalo ko sa kanila. Pagkatapos kong ihalo, pinasa ko na siya kay Miss Venus and then inexplain ko na kung bakit blood type O+ yung nakuha kong dugo sa kanya. After kong mag-explain, nakita ko yung score ko na 50 points. Pagkatapos nun, bumili ako ng takoyaki at umuwi na. Bago umuwi, tinapos ko muna yung mga dapat kong tapusin para kapag uuwi na ako sa bahay ay wala na akong gagawin at magpapahinga na lang. Gumawa na rin ako ng notes para sa nalalapit na exam. Nanood din ako ng video lesson para mas maintindihan ko siya. Hi guys! So kakatapos ko lang mag-CPR tulad ng ginagawa niya. So nag-perform na ako ng CPR. And then, ayun, tinap ko muna yung shoulder ng pasyente. And then, nagpakilala ako sa witness. Nagagawa ako ng CPR at magtawag siya ng ambulansya. At bumalik ng 10 minutes. Hinawakan ko yung ulo niya and after nun, tinignan ko yung pulso niya kung meron ba siya. And then, nag-start na ako mag-perform ng CPR. After nun, nag-blow ako sa mouth niya. Tapos, chinek ko ulit yung pulso niya. Sa pag-perform ko nun, nakakuha ko ng 50 points. Dahil maaga akong nakapag-perform, maaga rin akong nakauwi. Habang pauwi na ako, nakita ko yung lalaki na hilay-hilay yung mga cute niyang aso. Nagkayayaan kaming magpipinsan na umalis dahil nag-crave daw sila ng milk tea at donut. Kaya naman nagsama-sama kami para pumunta sa isang mall. Tumambay muna kami ng ilang saglit dito. Nung naglalakad na kami pauwi, nakita namin si Zach Tagudlo na nagpe-perform. So, study with me. Pupunta ako ng coffee shop mag-isa para mag-aral o minsan naman kapag may online class kami. Kasi nakakapag-focus ako doon kapag tahimik tsaka nagiging productive din ako. Kaya kapag uuwi na ako, tapos na ako sa mga school tasks kasi ginagawa ko na dito. And after nun, sasalubungin na ako ng aso ko. Kasama yung kalaro niyang si Bella. Tapos kukulitin ko na yung aso kong makipaglaro sa akin. Chinek ko rin yung mga anak ni Bella at saka ni Murphy. After nun, dumalaw ako sa mga pinsan ko at nakita ko siyang nakikipaglaro sa aso nila. Tapos pinapasakay niya sa laruan ng motor. Tapos nakisali akong laruin yung aso nila. Saglit akong tumambay at umuwi na. Tapos nakita ko sila sa labas ng bahay namin na naglalaro sa kalsada.
Safe naman silang maglaro kasi konti na lang naman yung mga dumadaang sasakyan. Nang makahiga na ako sa higaan ko, naisipan kong manood ng K-drama. Hey guys, another day, another vlog. Dahil maagang Miss Universe, nag-almusal na din ako at uminom ng kape. Tapos next kong ginawa ay maglinis ng study table. Noong naghapon na, bago magsimula ang klase ko ng online class, nagluto muna ako ng pancit canton. Ginawa ko muna ang kailangan kong gawin bago magsimula ang aking online class. Dahil magpapailaw na ng Christmas tree sa Olfu, kinailangan naming tingnan kung makapit pa ang aming parol. Para hindi ito mahulog at hindi masayang effort na ginawa namin. Hanggang sa magsimula ng magpailaw ang Christmas tree. At ayun na nga, pinailaw na nila at sobrang ganda nito. So hi guys! Kakauwi ko lang galing school and ang pinuntahan ko kasi talaga doon yung pagpapailaw sa malaking Christmas tree. Nung pinailaw yon, yung nag-countdown, sobrang ganda. Tapos nung pauwi na ako, ang dami kong na-realize na kung hindi pala korap yung gobyerno dito sa Pilipinas, madami sanang mga pamilya na makakapag-celebrate ng Noche Buena sa Pasko. So, sana yung ibang mayor katulad ni Mayor Vico Soto, no, dito sa Pasig, kasi nakakapagbigay siya ng pamaskong handog taon-taon. Yung laman kasi nun, nagbibigay sila ng mga ingredients na pwedeng ihanda tuwing Pasko. Kaya kapag malapit na yung Pasko, nagbibigay sila house to house para iabot yung pamaskong handog. Sana yung mga ibang mayor tularan si Mayor Vico Soto. Na-realize ko rin guys kung maganda sana yung pamamahala dito sa Pilipinas. Bababa yung presyo ng mga ingredients sa Pasko o kaya naman kung sana taasan yung sweldo ng mga taong mamamayan. Hindi sana lahat ng pamilya nakakapag-celebrate ng Pasko. Sa araw-araw na pagtaas ng presyo ng bilihin, lagi nararamdaman yung bigat sa pamumuhay tungkol sa pagkain, pamasahe at kuryente. Kahit na nararanasan yun, mas malakas pa rin ang pag-asa na darating yung araw na gaganda ang pamamahala dito sa Pilipinas. Sana ay mabigyan na ng oportunidad at mga taong nakatira sa probinsya na bigyan ng trabahong kaparehas ng sweldo dito sa Maynila para hindi na sila lumuwas pa at hindi na mawalay sa kanilang pamilya. Isa pang problema na kinakaharap ng ating bansa ay tungkol sa pagbaha. Dahil sa mga malalakas na ulan, lumalala ang baha kaya dito ko na-realize kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng epektibong flood control. Nakakalungkot isipin na dahil sa mga pabayang namamahala ay unti-unti nang lumulubog ang mga bahay ng mga mamamayan at lagi nang takot tuwing may paparating na bagyo. Hindi na dapat ito sinasawalang bahala kaya dapat natin panagutin ang mga taong nasa likod ng flood control para hindi na masayang ang mga tax na binibigay natin. Sa bawat balitang naririnig at problemang kinakaharap ng Pilipinas, hindi ko maiwasang makaramdam ng dismaya dahil lagi na lang tayong niloloko ng ating gobyerno. Kaya sa susunod na botohan, sana iboto yung mga taong handang maglingkod para sa bayan.